magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po, followers ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Atin pong babanggitin ng mga pangalang ito: Orlan de la Roca, Mirna Medina, Maria Bacan, Ben Galauria, Helen Sanchez, Emilio de la Cruz Jr., Lucia Ocampo, Ismael Muhammad, Mias Agapay, Christian Edison Marti, Lirio Reges, Shield Team po ng Europe, Junior Gimuros, Mary Jane Tornilla, Margie Bandol, Vanessa Sagurit, Lulu Alatiit, Geron Imelda, Sigat Alatiit, Jeremias Corpus, Florinda Custodio, Adela Hara, Felipe Rojas, Noel Bombeo, Jonathan Lavinia, Ezequias Bobiles, Rapi Gordolan, Lloyda Pilipina, Joe Esquick, Emil Villanueva, Lea Santos, Erlinda B. Chavez, Lucero Soblatin, Leody Abenido Sr., Camano Munina, Dorcas Esther, Mercy Canlas, Rogelio Reyes, Rosana Elcano, Moises Albuera, Kaadlawon JP, Leonardo Padriquela, Aldo De Leon Arispa, Romeo Tejada, Miles Orpia, J. Balian Borbon, Maylene Villajuan, Franciscan Sosa, Rowena Cahigos, Conching Bukad, Ronel Castillo, Alan Perez, Niesi Perez, Bobby Arania, Jerry Agosto, Mia Rosas, Ronnie Guyo, Cecilia Baal, Gary Andrade, Victor Abelidas, Emilito Lura, Hanilet Mercado, Bus Requino, Migo Motovlog, Bing Manalansan, Monet Bermoy, Lucia Sardumas, Vivian Isabela Baez, Arnel Cano, Glo, Edgar Kasihan, Vivian Isabel Baez, Satu Romero, Rustico Cadinho, Jen Ostia, Progin Bohawe, Felisa Labrador, Locrida Perino. Narito po naman ang mga churches na ito po ang kanilang ginagamit na source of lesson review via online. Ang Basod Church po, Binson Church ng Camarines Norte, Sampaloc Church ng Galas, Quezon City, Kalipunan Church. Meron din po tayong Paracali Church sa Camarines Norte pa din. Ganon din po ang Bagasbas Church. Ang Baljo Church po ng Imos, Cavite. Ang Pasig Central Church din po. At ang Juan Padre Burgos Church. At meron din po tayong Reggio Calabria, Italy Church. Ang Progin Bohawe. Meron po tayong nakilala at nalaman na sila po ay since pandemic pa daw ay subscribe na sa atin sa parting Polillo Island po. Kami po ay bumabati sa inyong mga kasama dyan at sana po ay patuloy tayong magkasama-sama. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Muli rin po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan sapagkat patuloy po kayong gumagabay at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ngayon po kami muling magkakaroon ng talakayan sa lesson review na ito. Buksan po nawa ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang ito po ay aming lalong maunawaan. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan. Po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang ating pong talatang sa aluhin na makikita po natin sa Isaiah 55:11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Kung gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Kailan ka nagkaroon ng Biblia at ano ang iyong nadama nang una kang tumanggap nito? Marahil ay masayang-masaya ka sa panahong iyon. Ito ba ay mahalaga sa iyo at parati mong pinag-aaralan? Sa pagdaan ng panahon, nananatili bang ito ay pinakamahalagang aklat? O ito ay nalalagay na lamang
sa isang tabi at inaalikabukan. Yung bang nadama na parang mahirap unawain ito at nakakabagot ng pag-aralan? Ating pag-uusapan ngayon ng ilang gabay sa pag-aaral nito upang ating maunawaan at tayo'y matulungang lumago at handang magbahagi nito sa iba, lalo't higit maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon. May paraan bang ito ay higit nating maunawaan? Narito ang mga katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number 1, gaano ba kahalaga ang pag-aaral sa Biblia o ng salita ng Diyos? Number 2, sa ating pag-aaral ng Biblia, anong gabay ang dapat nating tandaan? Number 3, ano ang higit na makatutulong sa atin na maunawaan ang Biblia? At number 4, liban sa paglalaan ng oras, pananalangin, pagtatala, ano pa ang mahalagang bahagi ng paglago sa katotohanan? At number 5, ano ang ultimate goal sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Balikan natin ang question number 1. Gaano ba kahalaga ang pag-aaral ng Biblia o ng salita ng Diyos? Sige po, ating pong titingnan muli ang banal na kasulatan upang ating pong maunawaan ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Juan 15, 1 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga ng sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo ay aking sanalita. Kayo'y manatiling sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban sa kabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man na hindi mananatili sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga, at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawain sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Ayan, so dito po ang sinasabi una sa lahat, yung salita raw po ang siyang naglilinis sa atin na inahalintulad sa isang halaman na ito ay nagbubunga ng marami kapag ka ito ay malinis. Ano po? So, napakahalaga po ang salita ng Diyos na kinakailangang manatili sa atin upang tayo ay maging malinis, upang tayo ay magbunga, upang tayo'y mapanatili na konektado sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay may hiwalay sa ating Panginoon at mag-uumpisa na tayo'y matuyo. Ano po? Spiritual na pagkatuyo at hindi magbubunga ng bunga ng banal na Espiritu sapagkat tayo ay nahiwalay sa salita ng Panginoon at nahiwalay rin tayo sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na patuloy na ating pag-aaralan. Kaya unang tips, kinakailangan tayo ay maglaan ng panahon para sa tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mas maganda po kung sa madaling araw na preskong-presko pa ang ating katawan at ang ating isipan, doon tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At kung maaari, magkaroon tayo ng isang silid na kung saan doon ay tahimik upang makapag-concentrate tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tatandaan po, kinakailangan tayo ay parating connected sa ating Panginoon. Once na tayo ay tumigil sa pag-aaral, nag-uumpisa tayo naman ay papalayo sa prinsipyo ng kalangitan. Okay po, at sa ikalawa pong katanungan, sa ating pag-aaral ng Biblia, anong gabay ang dapat nating tandaan? Yan. So maliban po doon sa maglalaan tayo ng tamang panahon at talagang bibigyan natin ng pag-aaral ang salita ng Diyos, titingnan po natin ang sinasabi sa unang Kronika, Kapitulo 16, talatang 11 at 12. Ano po ang sinasabi? Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Alalahanin ninyo ang kanyang kamangha-manghang mga gawa na kanyang ginawa at ang kanyang mga kababalaghan
at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Ayan, mahalaga po ito. Sa ating pong pag-aaral ng banal na kasulatan, hahanapin natin ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, papaano ba ipinapakilala nito ang Diyos? Kung ang Diyos ay pag-ibig, kung ang Diyos ay makatarungan, kung ang Diyos ay banal, papaano ipinapakita ang Panginoon sa mga talatang ito na aking binabasa? Hahanapin po natin yung katangian ng Diyos. Hindi po sapat na tayo ay mapuno ng informasyon sa mga doktrinal na bagay. Kinakailangang makita natin papaano nito inilalarawan ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, sapagkat siya ay Diyos ng katarungan at ng katuwiran, titingnan natin papaano ito ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang katuwiran. Alam po ninyo, malimit tayo ay punong-puno ng mga facts patungkol sa doktrina. Subalit ang lahat ng mga facts na yan, kapag ka hindi nagpapakita sa kung ano ang Diyos, hindi nagpapakita ng karunungan ng Diyos, ng kanyang pag-ibig, baliwala po ang lahat na yan. Halimbawa, katulad po ng Sabat, itong malimit nating nagiging topic ang patungkol sa Sabat. Paano ba inilalarawan ang Diyos rito? Mandala lang? Yun lang ba? Tandaan po ninyo, ang sinasabi, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang Diyos ay nagkakaroon ng Sabat, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, dahil sa tao. Ibig sabihin, siya ay nagla ng isang araw upang tayo ay katagpuin sapagkat tayo ay mahal na mahal ng ating Panginoon at hindi niya matitiis na tayo'y iwanan, na tayo ay pabayaan. Hindi niya matitiis na tayo'y maghirap sapagkat tayo ay mahalaga sa Kanya. Kaya naglaan siya ng isang araw upang tayo'y magpahinga at higit sa pagpapahinga, inilalaan niya ito para tayo ay Kanyang katagpuin, tayo'y Kanyang banalin, tayo ay Kanyang pagalingin. So dito po sa lahat ng ating mga doktrina, kinakailangang makita natin yung karakter ng Diyos. Halimbawa, patungkol sa mga pagkain, bakit ba ito ay sabi ng Panginoon, huwag mong kainin? Hahanapin natin papaano inilalarawan dyan ang dakilang karunungan ng Diyos, ang Kanyang dakilang pag-ibig at Kanyang concern para sa bawat isa sa atin. Hindi sapat na alam natin ito, sinabi ng Diyos, huwag mong kainin, ito, kainin mo. Kaya dapat po makita natin papaano nito ihinahayag ang karakter ng Diyos. Anong mukha ng Diyos ang ipinapakita rito? Okay, at ngayon po sa ating ikatlong katanungan, ano ang higit na makatutulong sa atin na maunawaan ang Biblia? Tingnan po natin sa Juan 16:13, ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So ayan po, napakaliwanag ng sinasabi na ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. So ibig sabihin, kinakailangang idalangin natin bago tayo mag-aral, manalangin tayo, hilingin natin ang banal na Espiritu, tayo'y patnubayan sa lahat ng katotohanan. Sapagkat kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos at marami tayong mamimiss na point kapag tayo ay nagtiwala lamang sa ating sariling karunungan. Sapagkat ang spiritual things ay nauunawaan sa pamamagitan lamang ng Espiritu. Ano ba? So, tingnan pa natin sa mga awit 119, 105, ano siya sabi? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, ang sinasabi po, ang salita ng Panginoon ay ilawan. Ibig sabihin, gagamitin natin ito upang tayo'y lumakad ayon sa liwanag na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So, maliban sa pananalangin na tayo'y gabayan ng Banal na Espiritu, maging handa tayo na ito'y tanggapin at gawin nating gabay
sa ating patuloy na pamumuhay sa sanglibutan ito. At higit sa lahat, sikapin nating maibahagi ito sa iba sapagkat samantalang ating ibinabahagi ito ay lalo namang natatanim ito ng malalim sa ating puso at sa ating isipan. Sa gayon, ito ay nagiging tunay na ilaw at gabay natin sa ating landas. Question number 4 po natin, liban pa sa mga paglalaan ng oras, pananalangin, pagtatala, ano pa ang mahalagang bahagi ng paglago sa katotohanan? Yan, tingnan po natin sa Isaiah 54, ano siya sabi. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila na nangaturuan upang aking maalaman kung paanong aaliwin ang mga salita siyang nanglulupaypay, siyang nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig upang makinig na gaya ng mga natuturuan. So tandaan po, ang layo nito ay hindi lamang tayo'y maturuan. Tayo ay makapagturo sa iba. Ano? Ito ay bahagi para tayo higit na matuto, maging laan po tayo na magturo sa iba. Tatandaan, kapag ka nasa isipan natin yung gusto nating ibahagi ito sa iba, mas nagiging maingat tayo at nagiging mas malalim ang ating pag-aaral. Sapagkat ayaw naman natin na patapos tayo magbahagi, masumpungan ng mali pala yung ating ibinahagi. So tayo ay natutulungan na mag-aral ng mas malalim, mas matanim sa ating puso, at maging handa upang ibahagi. At sa ating pong last question, number 5, ano ang ultimate goal ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Tingnan po natin sa Isaiah 55, 1 hanggang 13, ano po ang sinasabi? O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi, magsiparito kayo. Kayo'y magsibilit, magsikain, oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Ano't kayo'y gugugol ng salapi na sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan sa makatwid bagay ng tunay na mga kaawaan ni David. Narito ibinigay ko siya na pinakasaksi sa mga bayan, na patnubay at tagapag-utos sa mga bayan. Narito ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakikilala at bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal ng Israel sapagkat kanyang niluwalhati ka. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at nang liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit, hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa, ang pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman, at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngayon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. Sapagkat kayo'y magsisilabas na may kagalakan at papatnubayang may kapayapaan, ang mga bundok at ang burol ay magsisibulas ng pag-awit sa harap ninyo at ipapakpak na lahat na punong kahoy sa parang ang kanilang mga kamay. Kahalili ng tinik ay tutubo ang puno ng abeto at kahalili ng dawag ay tutubo ang arayan. At sa Panginoon ay magiging pinakapangalan, pinakawalang hanggang tanda na hindi mapaparang. Yan. So,
makikita po ninyo ang magiging bunga ng salita ng Diyos kung ito'y ating pinag-aaralang mabuti, mapapalitan ng katuwaan ang ating mga kalungkutan. Yung pagiging tuyo ay magiging sariwa. Kung dati-rati hindi tayo namumunga, mamumunga ng sagana, magkakaroon ng kagalakan sa Panginoon at ang kanyang salita ay magiging matamis para sa atin. So ito po ang magiging bunga kapag pinag-aaralan natin ng mabuti. Hinihingi natin ang gabay na banal na Espiritu, hinahanap natin yung mukha ng ating Panginoon. Ito ay maglalagay sa atin sa kagalakan, katuwaan na kailanman hindi natin naranasan. At tayo'y magiging masaya, hindi lang sa pagpuri, kung hindi sa paglilingkod sa ating Panginoon. At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang mga summary ng ating mga tinalakay na mga salita. Number 1, ang salita ng Diyos ay naglilinis, nagpapalago, at nagpapabunga, bigyan nating halaga at panahon. Number 2, ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay upang makita ang tunay na karakter ng Diyos at ang ating kalagayan. Maingat na pag-aralan. Number 3, tanging ang banal na Espiritu ang makatutulong sa ating maunawaan ng Biblia. Manalangin ng taimtim. Number 4, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba ang siyang nagpapalalim sa ating pag-unawa at nagpapalago sa ating karakter, ibahagi sa iba. Number 5, magkakaroon lamang tayo ng kagalakan sa Panginoon kapag nalubos ang ating pagkaunawa sa kanyang mga salita, lumago at magbunga. So sana po muli kaming nakatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, lalo't higit ng ating mga leksyon. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo, nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ika'y nagpahayag ng iyong katwiran at ng iyong kabanalan upang malubos ang aming kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod sa iyo. O ang banal, patuloy po nawa kaming gabayan, pangunahan ng banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan at makita namin ang iyong mukha at kami magalak, matuwa na makasama ka sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So hanggang po sa susunod, muli po tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Patuloy po nating i-share. God bless po mga kapatid.